Bigat sa dibdib, mabigat din po kasi sa bulsa, di po ba, ang mamatayan. Hindi lang gasto sa ospital ang inyong iisipin, pati na rin ang ilang araw na lamay, cremation, o pagpapalibing at maging ang burial lot. Ayon po sa real estate company na Golden MV Holdings, nasa 8,000 to 15,000 pesos yung pinakamura na pinakamurang funeral packages sa bansa. Aabot naman sa kalahating milyon yung pinakamahal. I'm sure yung pong talagang mga mayayaman, mahigit pa sa kalahating milyon ang kanilang nagagastos. Malaking tulong po ang mga insurance. Pero paano kung wala? Nandyan ang ilang government agencies para po tumulong, gaya na lang ng Department of Social Welfare and Development at ang Social Security System. Tutok na dahil sagot ko kayo sa usaping serbisyo. At ang ating question of the day, mga kapatid, dapat bang gawing libre ang pagpapalibing? Ano po ang inyong opinion dyan? Simulan na natin ang ating talakayan. Magkakausap natin via StreamYard si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang hapon po sa inyo, Asek Dumlao. Ay, magandang hapon, Cheryl. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Sa IX po, nakapaloob yung burial and funeral assistance po, Asek? That's correct, Cheryl, dahil nga ang assistance to individuals in crisis situation is a social safety net at nagbibigay tayo ng tulong para sa mga kababayan po natin na humaharap sa matinding krisis o sakuna o matinding kahirapan. Immediate assistance is being provided under that program. At nakapaloob nga, one of the services under AIX ay yung funeral assistance. So yung funeral assistance natin, nagbabahagi tayo ng tulong pinansyal or nag-i-issue tayo ng guarantee letter para matulungan po yung mga kababayan natin na sumasailalim nga sa matinding krisis na mabayaran yung kanilang funeral and other expenses. Kasama na dyan yung pag-transport noong deceased doon sa kanyang residence o sa hometown o yung pagpapalibing mismo, yung cremation, or iba pa na mga karagdagan pa na mga expenses subject to the assessment of our social workers and submission of documentary requirements. Magkano po, Asek, yung financial assistance na maaaring maipaabot ng DSWD sa mga namatayan? Well, ang maaari nating maipahatid, Cheryl, po pwedeng 10,000 pesos to a maximum of 50,000 pesos. Yung kasi mga casualties during disasters or calamity, nakakapagpahatid tayo ng 10,000 pesos dyan. Again, subject to the recommendation of the disaster group and the assessment also of the social worker. Ngayon din po, kapag kasama na yung buong service, yung pong may mga service provider, may mga funeral parlor, pag minsan umaabot sa mahigit 10,000 yung funeral expense, ay nag-i-issue na po tayo ng guarantee letter. Like mo natandaan ni Cheryl, at the DSWD has entered into memorandum of agreement with various service providers. At ito nga po yung napagkasundoan na kapag mahigit 10,000 na yung funeral expenses, ay mag-i-issue tayo ng guarantee letter doon sa service provider, naka-address yan, na kung saan sinasabi natin na tayo na po sa DSWD ang mamamahala sa pagbabayad noong pong natitira o yung pong outstanding balance ng ating client doon sa service provider. Ito po kasi basta lumagpas sa 10,000, guarantee letter na po ang ibinibigay ng DSWD. Ganun po ba? Tama po, tama ka po dyan, Cheryl. If less than 10,000, pwede tayong mag-outright cash. Gayon din doon sa mga pamilya nga na may mga casualties during disasters, and outright cash rin po yung naipamahagi po natin. Sino po ang qualified para po sa burial assistance? Indigent lang po ba? Or basta naapektuhan ka, kung talagang nangangailangan ka kahit na hindi ka qualified as indigent, ay makakalapit pa rin po ba sa DSWD?
Gaya nga nung nabanggit ko, Cheryl, no, itong AIX ay social safety net para sa mga individual, mga pamilya na sumasa ilalim sa krisis. Kaya po talaga ina-assess sila ng aming mga social workers para ma-determine kung capable ba sila to shoulder the expenses that they will incur. Bunsod nga po noong pagkakamatay ng isang miyembro ng pamilya. At gayon din po may mga ibang mga indicators na tinitingnan ng ating mga social workers para ikaw ay maging eligible o makatanggap ng assistance under this program. Hindi po nangangahulugan na mahirap lamang po ito o may pinipili po na sektor na masaserve. Ang mahalaga po dito, Cheryl, ay ma-assess ka ng social worker, makita na talagang in crisis ka at nangangailangan ng tulong. At ano po ang requirements? Again, mga kapatid, iklaro po natin kasi napunta po, pinag-uusapan namin ni Asek Dumlao ay yung mga namatayan nito pong nitong nagdaang bagyong Christine. Hindi lamang po ito. Ito pinapag-usapan na natin in general yung burial and funeral assistance na naibibigay regardless kung dahil po yan sa bagyong Christine o sa ibang kadahilanan. Ayan, ganun po ang sinasabi ng DSWD. Maaari po kayong humingi ng tulong sa DSWD if kayo po ay gipit. At depende po yan sa assistance or sa evaluation ng ating mga social worker. Maaari po silang magbigay ng around 10,000 pesos, max of 10,000 pesos na cash. Pero kung malaki-laki po, ay naglalabas po sila ng guarantee letter as much as 50,000. Ano po ang mga requirements sa ASEC? Ano yung mga requirements o documents na dapat po ihanda kung lalapit po sila sa DSWD for burial and funeral assistance po? Yes, tama ka dyan sa nabanggit mo, Cheryl. Yun nga yung mga kinakailangan at importante talaga nating i-stress yung assessment ng social worker. Now, para po matulungan din at ma-facilitate yung isinasagawa na assessment, kinakailangan kumpleto rin po yung mga documents na dala noong client na pupunta sa DSWD. Siyempre, may death certificate. Okay? Dapat inisyo yan ng ospital or ng city or municipal health office. At kung wala naman po yan, may naman po yung certification from the hospital or from the doctor or the authorized medical practitioner or a tribal chieftain para naman sa mga kapatid natin ng mga indigenous peoples. Aside from the death certificate or certificate of death, certification from the hospital, maaari rin po silang magsumite ng funeral contract, statement of account with the service provider. Gayon din po, kapag merong balanse, no, halimbawa na ilibing na, maaari rin naman po isumite yung promissory note doon sa service provider. So, yan po yung mga tinitingnan natin na kinakailangan po may isumite sa ating po mga social workers. So talagang death certificate lang ang pinakamahalaga? ASEC. That's correct, Cheryl. No? That's one of the important documents na dapat may sumite. Yung death certificate or certification mula doon sa ospital o doon sa doktor. Mm-hmm. And siyempre, gaya nga ng nabanggit ko, kapag sila kasi ay kumuha ng funeral parlor, siyempre meron dapat silang statement of account or funeral contract with that service provider. Okay. Kanina po nasabi nyo na kung nailibing na, so pwede pa palang lumapit kung may naiiwan pang utang. Gaano po katagal? Okay, nailibing na may naiiwan na utang or meron po ba yung parang nailibing na, nabayaran na, ay pwede naman palang lumapit sa DSWD, nang utang pa ako. Pwede po bang ganun ang maging rason at ma-reimburse part of kung ano ang kayang ibigay po ng DSWD? Yes, depende yan, Cheryl, kasi baka may isipin nila kahit matagal na pwede lumapit, Depende kasi doon sa circumstances kung bakit kinakailangan ng ilibing, o bakit ilibing na rin yung kanila pong kaanak. Kung kaya nga po, may mga kasi may mga customary practices na kailangan mabilis, So,
pwedeng nag-tap na sila o kumuha na sila ng service provider at naisagawa na. Unfortunately though, when they have to settle na the amount that they need to pay, kulang po yung kanila pong mga resources. That's why sila po ay nag-i-issue ng promissory note dun sa service provider. At kapag nakita naman talaga ng mga social workers natin, no, na talagang wala po silang resources, wala po silang capacity to pay for the expenses that they incurred, kinokonsidera po yan ng ating mga social workers. Kaya napakahalaga talaga yung assessment na isinasagawa, yung pong interview na ginagawa po ng ating social worker with the client. Okay, walk us through kung ano po yung step by step na dapat gawin. Kunwari po, ASEC, kompleto na yung documents po na kakailanganin. Saan po, paano ang proseso po? Okay. Para po sa mga kababayan natin na nagnais nga po na humingi ng tulong under the funeral assistance under AIX, pwede po silang lumapit, pumunta sa aming pong mga tanggapan, particularly sa Crisis Intervention Division, sa aming pong mga opisina. Pwede rin po silang magtungo sa mga satellite offices ng DSWD. Meron rin naman po tayo mga SWAD offices, usually sa mga munisipyo yan o sa malapit sa opisina ng Local Social Welfare Development Office. Nandyan po no, yung aming pong mga kawani. So maaari po kayong makipag-ugnayan, dalhin nyo po yung mga requirements na nabanggit ko kanina, and then kayo ay i-evaluate no, based on the requirements, the documents that you submit, interviewin din po kayo ng social worker, and from there, the assistance will be released. Mhm. Same day po ba yung pag-release? Pag outright cash yan, Ms. Cheryl, yes, same day nakakapag-release na rin kami. In fact, even kapag guarantee letter, nakakapag-issue na rin tayo within the day. Okay. Yung pong ano naman, nagpo-provide din po ba daw ang DSWD ng, kanina po na-mention nyo yung psychosocial services, pero doon sa trauma na inabot ng mga kababayan natin sa Bagyong Christine or sa mga bagyo, sa ganito po, mayroon din ba? That's correct. Meron din tayong psychosocial first aid na tinatawag. In fact, Cheryl, kapag nga mga sa management of the dead and the missing, ang mga katuwang natin dito ay mga local social welfare development officers kasi na-train na rin sila on the conduct of the PFA or the psychosocial first aid, and isinasagawa din nalaga natin ito sa mga kababayan natin. In fact, under the assistance to individuals in crisis situation, psychosocial intervention is also one of the services that is being provided. So sa AIX, hindi lamang po pinansyal na tulong, meron din tayong mga non-financial services. Ito yung psychosocial, or meron din tayong mga referral services. Ibig pong sabihin, kapag halimbawa kinakailangan pa ng mas malalim na intervention, maaari po nating i-refer dun yung client doon sa mga experts na makakapagsagawa o makakapag-provide ng intervention na iyon. Halimbawa, meron nga rin pong namatayan at talagang sumailalim sa matinding trauma, talagang naka-apekto rin doon sa kanyang mental well-being, at kinakailangan pa ng mas matinding counseling, rini-refer din natin doon sa mga experts on treatment of such cases.